Malamang na magkaroon ng 3-team trade ang Magnolia, Phoenix at itong TNT bago o kapag nagsimula na ang Governors Cup. Gusto raw kunin ng TNT ang 6'6 forward center na si Larry Muyang mula dito sa Phoenix Fuel Masters para magkaroon sila ng additional big man. Ang mapupunta naman dito sa Magnolia Chicken Templados ay itong si Barkley Ebonia na player ng TNT Tropang Giga. At dito naman sa Phoenix Fuel Masters ibibigay ng Magnolia itong si Russell Escoto. So magpapalitan sila ng big men. Itong si Barkley Ebonia 6'6 din ang height niyan. So pwedeng maging magandang backup to para dito kay Xavier Lucero. At itong si Aris Dionisio pwede nang maglaro ng small forward. Kapalitan itong si Rom De La Rosa at si Calvin Abueva. Sa ganyang sitwasyon, itong si Barkley Ebonia, medyo limited ang naging playing time nito sa TNT at sa Blackwater. Pero nung ito'y naglalaro sa Alaska Aces, baka nakalimutan na ninyo. Ito ay may-score regular din ng 20 points. So ibig sabihin malakas talaga ito at pwedeng-pwede na maging isang complementary role player para dito kay Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko, makaka-jackpot itong Magnolia dito kay Barkley Ebonia kapag nagkataon. Dahil ibig nito sabihin, magagamit niya talaga to para sa kanyang lineup. As it is, itong si Barkley Ebonia, makikita natin na malakas talaga yan at pwede talaga makatulong dito sa lineup ng Magnolia. Kapag nagkataon, masasabi natin na itong Magnolia ay isa doon sa mga teams na magkakaroon ng pinakamalaking frontcourt na siyang kinakailangan nila para sila ay makapaglaban dito sa Governors Cup at syempre sa darating na Philippine Cup. Kaya sa tingin ko magiging okay na addition itong si Ebonia. Itong si Larry Muyang naman, makatutulong din niya sa TNT dahil sa height nito. At ito naman si Russell Escoto yung kanyang 3-point shooting ang magbibigay sigla dito sa opensa ng Phoenix Fuel Masters. Kaya itong trade na to ay patas para sa tatlong teams na magiging involved. Ang Converge Fiber XR ay hindi pa magagamit itong si Justin Baltasar pag open ng Governors Cup. Dahil nangako ito si Baltasar na tatapusin yung kanyang obligasyon dito sa MPBL at maglalaro doon hanggang Disyembre. So sa Commissioner's Cup na makapaglalaro itong si Baltasar para dito sa Fiber XR. So ibig sabihin itong Converge hindi pa rin magagamit itong isa pa nilang nakuhang big man na si Ben Phillips. So medyo malaki pa ang pagkukulang dito sa Fiber XS. Magre-realize sila talaga ngayon dito sa kanilang import at kay Justin Arana. So huwag tayong masyadong umasa na magkakaroon ng pagbabago dito sa Fiber XS kaagad-agad. Dahil yung mga major pieces na kinuha nila hindi pa makapaglalaro. Pero sa ngayon, makikita natin kung anong pagbabago sa Converge pagdating doon sa mga plays nila dahil iba na yung coach. Si Franco Atienza magte-take over plus nandyan yung active consultant nila na si Raiko Turaman at si assistant coach Charles Chu. So yan ngayon ang aabangan natin na magiging pagbabago dito sa Fiber XS. As it is, pwede rin natin masabi na itong Converge ay kinakailangan gumawa ng pagbabago para yun namang resulta nila ay maging mas acceptable. Alam ng mga fans ng Converge, very disappointing yung last season. So tignan natin kung magagawa nila ng pagbabago yan kahit na wala pa itong si Baltasar dito sa kanilang lineup. Pagdating ng Commissioner's Cup, diyan natin makikita talaga si Baltasar kung paano maglaro. Siyempre, makakatutulong din na mayroong mga unlimited height na import na magagamit sila. Kaya as it is, magkakaroon ng mas magandang tsansa itong Converge Fiber XS na i-improve yung kanilang record. Pataas sa expectations ngayon dito sa Fiber XS dahil dito sa kanilang mga nakuhang draft picks at sa pagbabago ng coach. Kaya asahan natin na magkakaroon din ng major improvement sa kanilang laro. Pero nandyan na rin yung dagdag na pressure. Kaya tignan natin kung paano magli-live up sa expectations itong si Justin Baltasar sa mga fans at sa PBA.